Kay ma'am, 80% sa ako. Amen? Amen. So, blessing mga higala kung na yung mga gift ang atong mga bata. I believe, na yung mga anak, na sila yung mga God-given gift. Mo na nga, always ninyo dalhan yung mga anak diya sa Ginoo, diri sa simbahan, aron inigdako bitaw nila kanang mga gift nga gi-install sa Ginoo sa ilahang kinabuhi, ilahang mahalad o ilahang magamit para sa Ginoo o para sa iyang kahimayaan. Amen? Mao nay goal nato tada tuig, no? Hangtod managko ni ato mga bata kay mas nindot tanawon kung ato mga bata may gala magdako sila nga naa sila sa Ginoo. No? Magdako sila nga gigamit sila sa Dios, nag-serve sila sa Ginoo, and faithful sila nga worshiper sa Ginoo. Amen? Mao na goal nato sa ato ang kinabuhi may gala. So karon nga buntag, karon nga gabi, moadto ta sa ato ang mensahe. Palihog ta sa pagtindog o atong abrihan ang atong mga Bible. Excited ba mong tanan? Nalipay ba mo nga nakatamak mo sa 2026? Blessing kayo, no? Na yung mga tao mga igalawa na sila kabot aning tuiga. Na ako'y nakita sa Facebook nga babae nga natamakan ng yang ulo sa bus dito sa Coastal Road, December 30. Mga professional pag ito siya. Na-aksidente sila sa iyang bana. Ang iyang bana angol, pero siya namatay.
O na sila'y duha ka anak. Very sad kay ang ilang mga anak no gagmay pa unya wa nay mama. So daghang nangamatay atong 2025. Labi na tong December, month of December. Bisan mga higala atong adlaw December 31 na ay mga nangamatay. Pero kita pwede ta magpasalamat sa Dios kay gipanalipdan ta sa Ginoo. Ug mao na mga higala buhi ta hangtod karon. No? Ug mao na pasalamatan nato. Ug mao na mga higala ang rason nga nung dapat nato simbahon ang Ginoo. Deuteronomy chapter number 11. Unya diri ta magbasa sa bersikulo 12. Deuteronomy chapter 11 verse number 12. Basahon nato ang kining bersikulo nga gisulat ni Moses. Sa Deuteronomy chapter 11 sa bersikulo 12, ang pulong sa Dios nagingon din sa ato mga higala, a land which the Lord thy God careth for. The eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year. Ang ganahan ako ani nga ang giganahan ako ani nga bersikulo may gala kani mga pulong bano nga gisulat dinhi kaning the eyes of the Lord thy God are always upon it. Amen. From the beginning of the year even unto the end of the year. Ang ato mensahe karon nga gabi kay stepping into 2026 with God. Stepping into 2026 with God, or ginganlan ako ni Maygala o starting 2026 the godly way. Magampo sa ta. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo Lord aning dako kayo nga pribilehiyo nga imong gihatag sa amo nga kami karon makadungog sa imuhang pulong sa unang adlaw sa bag-ong tuig. Salamat kay Amahan nga imo kaming gidala dinhi sa balay tigumanan aron nga simbahon ka sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat sa imong mga anak nga nagsimba karon nga gabi. Panalangini ang matag usa sa ila ug panalangini Ginoo kaming tanan samtang kami maminaw sa imuhang balaan nga pulong. Amahan, nagaampo kami nga istoryaha kami karon o gamita kining mensahe nimo Lord nga mo encourage sa amoa. Father God, I pray that you will move upon our hearts and fill us with your Holy Spirit. Lord, give me wisdom also tonight as I speak to your people, and Lord, empower your word and empower the preaching this evening. Lord, among isali Ginoo nga ang tanan nga mahitabo karon maghatag himaya sa imong atubangan. O kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo, among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang kining bagong tuig mga higala, kung ato ni siyang hisgutan, dili lang ni siya no usa ka numero sa kalendaryo. Dili lang ni siya usa ka pagbago sa mga numero. Apan usapod kini kahigayon alang sa bag-ong direction. Na ang gusto nako nga masayran natong tanan nga kita wala ning abot aning tuiga by accident. No? Nakatamak ta aning 2026 tungod sa grasya sa Dios. Ang Dios ang nagdala sa ato aning tuiga. Amen? Dili ang laing tao o dili ang imong kaugalingon. Ang Dios mga higala. Now some of us enter this year rejoicing. Adunay uban siguro nga mga Kristohanon karon, they are still recovering. Ug naay mga uban may gala nga bisan bagong tuig na, they are still struggling or wrestling with what 2025
left behind. Pero mao ni ato ang confidence. Bisag naa kita yung mga experience last year mga igsoon, ang ato ang pasalamatan mga higala kay mao ni ang mga mata sa Dios naa na aning tuiga. Gikan pa sa paminaw sa giingon sa Bible, from the beginning of the year hangtod sa katapusan ani nga tuig, ang mga mata sa Ginoo naa na karon nga tuig. Mao na may gala, samtang atong atubangon ang kaning tuig 2026, we must face it with confidence. Amen? Dili ta angay nga mahadlok, bisan tuod mga higala nga di nato makita ang kaning kaugmaon or unsay mga naa sa unahan aning tuiga, dili ta angay mabalaka, dili ta angay mahadlok kay ang mga mata sa Dios naa na aning tuiga. Amen ba? Ang pinaka-importante nga pangutana karong nga gabi kay dili mga igsoon kanang unsay plano nako karon nga tuig. Although nga unta natay mga plano, mas maayo magid pud ning natay mga plano. Kay kung natay mga plano, natay direksyon. Kung wala tay mga plano, walay padul nga ni atong kinabuhi. So I hope nga naapod unta kay gi-purpose, naunta kay gi-determine diha sa imuhang kinabuhi as a Christian nga buhaton nimo para sa Ginoo karon nga tuig mga higala. Ayaw lang pagkinabuhi nga murag wala lang kay kanang direction mga igsoon or wala kay kaning goal. No? Pero mga higala, maayo nga naay plano. Pero ang pinaka-importante nga ipangutana nato sa tuwang tagsa-tagsa diri, dili kaning unsay plano nako karon nga tuig, kundi kinsa ang kuyog nako karon nga tuig. Ug unta mga higala sa imuhang journey karong 2026, ang imuhang kuyog ang Ginoo. That's why you must purpose sa imuhang sarili karon nga tuig nga dili jud ka magpalayo sa Ginoo. Di jud ka dapat mo distansya sa Ginoo. Kahigala, if you are expecting kaning success, prosperity, and victory, kinahanglan nga uban gyud nimo ang Ginoo. Kay siya lang ang makahatag ana sa imong kinabuhi. Kung naa kay mga tinguha diha sa imong kinabuhi karon nga year mga higala, ang Dios lang ang makamit ana nga desire. So if you delight yourself in the Lord this year, well, na siya gi-promise that He will give us the desires in our heart. So if God is with us, kaning 2026, dili ni siya mausik. Ang imong kinabuhi, dili na masayang. Karon nga tuig, kung ikaw mo dikit sa Ginoo. Amen? Kaya ang Diyos may galam, di man gyud na siya mubiya sa ato, basta dili nato isalikway ang Ginoo. Amen? Kay ang desire sa Ginoo mga higala, gusto gyud siya nga makig-uban kanunay sa ato. Pero kasagaran ang problema kay ang mga katawhan niya, ang uban niya mga katawan, sila ang mo distansya sa Ginoo. So ikaw mga higala, kung naninguha jud ka og panalangin gikan sa iya karon nga tuig, ayaw gyud og distansya sa Ginoo karon nga tuig. Bisag unsay mga atubangon nimo sa unahan karon nga tuig, na wala man ka kay balo mga higala unsay mga atubangon nimo, unsay mga pagsulay, unsay mga temptasyon, unsay mga challenges mga higala sa imong kinabuhi karon nga tuig. But know this, as long as dili ka mo distansya sa Ginoo mga higala, malampasan nimo na tanan, ma-overcome nimo na tanan. Amen? I-purpose, kinahanglan ang imong desisyon, kinahanglan ang imong determinasyon.
Kay kung wala kay desisyon o kung dili ka determinado mga higala, mura lang giapon kag kanang bangka nga walay ga drive mga igsoon, walay ga bugsay. Di natutugtan nga ang atong kinabuhi karon, no? Kanang walay direksyon. Kinahanglan i-purpose nato mga higala sa atong kinabuhi nga subayon gyud nato, sundon gyud nato ang kabubuton sa Ginoo alang kanato karon nga tuig. Amen? And I guarantee you mga higala, ikaw mulampos ka, magmalampuson ka, magmadaugon ka ng imong kinabuhi ug magmabungahon ka na. Amen? So, since God has brought us into a new year, the question now is, how should we start? How should we start this year spiritually? How do we step into 2026 the godly way? So tonight, I want to share 4 godly starts we must embrace as a church. Now, kining tanan may gala, nagsugod siya sa mao nga letra because God desires clarity, consistency, and commitment. So number 1 mga igsoon is this: enter the new year with gratitude. Karon unang adlaw sa bagong tuig, what did you do? Atong alas 12. Nagpasalamat ba ta? So start with praise. Amen? Start with praise. Salamat sa Diyos kay karon mga igala, no? Gidayig ninyo siya. Gisimba ninyo ang Ginoo. And that's what the Bible says. In Psalms 118, mga igsoon, in verse number 24, dili ba ang ginakanta nato, this is the day which the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. This is the day. Who made this day? The Lord. Amen? And we ought to rejoice in this day nga gihimo sa Ginoo mga higala. So mga higala, kung tinuod ta nga mapasalamaton sa Ginoo sa mga blessings nga iyang gihatag sa tuwa, whatever unsa iyang ihatag sa tuwa mga higala, dapat ang respond nato ana is pasalamat o kalipay. We will rejoice and be glad in it. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang kaning bitang praise no dili biya ni siya optional. Ang kaning praise mga higala is essential gid siya sa atuang kinabuhi. Kay balo ba mo kung dili ta magpasalamat sa Ginoo mga igsoon, dili maging happy ang atong kinabuhi. Dili ta magmadasigon, dili ta mahimong kusgan nga Kristohanon. Kay ang kaning pasalamat sa Ginoo may gala mao biya ni makahatag kusog nato. Amen. Mao ni makahatag kusog sa ato ang Christian life. So always choose to be thankful and always choose to be happy. Bisag naa kay mga pagsulay nga atubangon sa imong kinabuhi karon nga tuig. Amen. Ang kaning pasalamat manggod mga igsoon, nag-recognize kini that God was faithful yesterday. Praise remembers what God has done. Amen. Gratitude acknowledges God's faithfulness in the past. Ang kaning pagpasalamat miila kini sa pagkamatinud-anon sa Dios kaniadto. Wa ba ka nakalimot sa gibuhat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi katumilabay nga tuig. Amen. So mga igala paminaw, kung unsa siya ka faithful, kung faithful siya sa imuhang life last year, faithful gyapon siya sa imo karon nga tuig. Amen. So imuhang paningkamutan nga dili ka mag-complain sa imuhang kinabuhi o sa imong kahimtang karon nga tuig mga higala. Because complaining, sometimes, kani mga tao nga ga-complain, yung mga higala, mauning mga klase nga mga tao, may lang nga, bisang bago na ang tuig, ila pagyapong ginadala ang ilahang mga kasakit, no, sa kagahapon. Mauna mga higala, they always complain. And dili sila happy
sa ilahang pagkinabuhi mga higala. Kay nganuman, nakalimot sila sa kamaayo sa Diyos sa ilaha. You know what? Thanksgiving opens the door for fresh blessings. Kung sige ka magpasalamat sa mga igsoon, mao ni mag-abri ba no sa mga bag-o nga panalangin gikan sa Dios para sa imong kinabuhi. So ang truth is mao ni siya. You cannot fully embrace the blessings of 2026 if you are still holding the bitterness you feel in 2025. Busa mga higala, kung unsa nang mga ginakalagutan nimo, unsa nang mga kapait nimo, mga kasakit nimo atong milabay nga tuig, no? Kalimti na to karon nga tuig. Amen? Kay gitagaan kag bag-ong tuig sa Ginoo, gitagaan kanyang bag-ong adlaw, bag-ong kinabuhi, bag-o tanan, a fresh start. So ayaw siya i-ruin. Amen? Keep it fresh. Amen? Keep it blessed. Ayaw siya may gala sudli o ka ng mga butang nga makapawala sa imuhang kalipay o kadasi. Ayaw siya may gala tuguti nga may gala nga kanang sudlan nimo siya mga butang nga makapawala sa imuhang unsa ni sa imuhang fervency para sa Ginoo. So before we ask God for new favor, let us thank Him. For what? Let us thank Him for preservation. Unsa man ang preservation, Pastor? Magpasalamat ta may gala kay buhi pata. Nay uban wa na karon. Nangamatay sila kagabi ilang mahila December 31 ambot asa tong lugar ato pero basta nara sa to sa Mindanao kay mga Bisaya man to no ga-celebrate sila may alas 12. Nagtanaw mga fireworks, unya naay kato, naay batanon ga-drive siya motor kusugay, napo siya kasugat niya nag-drive pug motor kusugay, nagbangga sila. Unya katong isa nga kuan na bangga namatay. Alas 12 gyud. Di ba? So very sad ang New Year kay naiuban nga matay. Pero you know what? Magpasalamat ta kay gi-preserve sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ug mao ni ang usapod nga pangayoon nato every day sa Ginoo. Lord, i-preserve ang akong kinabuhi, i-preserve ang kinabuhi sa akong family. Please, Ginoo, panalipdi kami, ipalayo sa amo ang kamatayon karon nga tuig, Ginoo. Amen ba? Amen. Preservation. So before we ask God for new favor, let us thank Him for another thing, provision. Kung sa man ang provision, wa ta niya pasagdi. Amen? Higala, kaning mangutana ko sa inyo, gipakaon ba mo sa Ginoo tibok tuig last year? Giatiman ba mo niya? Yes, kana timailan nga wa mo pasagdi sa Ginoo. And higala sultian ta mo kung kato gibuhat sa Ginoo sa inyong pamilya katong milabay nga tuig, buhaton gyapon sa Ginoo sa atong tanan karong tuigan. Mo na kung naay mga panginahanglan ba no? Just keep your faith. Keep your faith in God. Dili lagi mo pasagdan sa Ginoo. Dili ta pasagdan sa Ginoo karong tuiga. Bisag naay mga panginahanglan nga manggawas sa atong kinabuhi. Karon nga tuig may gala ayaw kabalaka, dili ta pasagdan sa Ginoo. So before ta mga isa Ginoo bag-o nga favor may gala, no karon nga tuig magpasalamat ta sa iyang preservation. Unsa man na buhi pa ta. Magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang provision nga wa ta niya pasagdi. Ug magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang protection. Unsa man na pastor? Giampingan ta sa Ginoo. Amen. Kanang giingon ba no sa Ginoo may gala that sa Hebrews 13 verse 5 ibuta ra gud nato sa screen kadali there. Hebrews chapter 13 verse number 5. Tinuod gid ni mga higala. The Bible says in verse number 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Amen ba? Giampingan kita sa Ginoo. Mao ni usa ka blessing natong nadawat mga higala kay kita giampingan ta sa Ginoo. Higala paminaw mo, dili tuod ta mga kwartahan. Dili tuod ta mga dato diri, amen?
Dato ta sa spiritual, pero dili man ta mahigala dato sa financial. Pero mga higala, paminaw, ang importante, giampingan ta sa Ginoo. Na ako'y naamoy makita, mga higala, nga mga tao, nga, kaning kung inyo silang tanawon ba, no? Kaning, wala lagi dapat, wala lagi kaning, kuan ba? Kaning rason ba no nga wala lagi dapat ba nga kaning reason nga sila kaning mag-uol sila sa ilang kinabuhi because they have everything they want in their lives. They have money, they have properties, they have houses, they have many kaning collection of cars. Nami kaning gitanaw ni ma'am nga movie ba, no? Movie to siya pero reality to siya pod. Naay kaning kuan mga higala ba nga CEO siya, grabe siya kadato eh. Nya na siya problem bahin sa iyahang kuan ba marriage niya ba. And grabe, ang tawag ko sa iyo no kay Master Kang man to din no? President sa to? President Kang. Kay siya ang CEO mga igsoon. Oh, yun na. And then, siya mga kuwan siya mga tauhan, bodyguard, yung mga kuwan niya. And nato isa ba no, mukuan lang. Mukuan siya kaning kwarta, musulti lang. Pilay kinahanglan ni mo, ihatag na ako sa imo. Kasulti ko bang, grabe ni siya. No? Pero, dagang grabe siya kakwartahan, pero dili siya malipayon. Sulti na ako ni ma'am nga, dili gyud sa kwarta may gala makita ang tinuod. Dili gyud sa kwarta makuha ang tinuod nga kalipay. Naa gyud dihay mga kuan mga igsoon mga butang nga dili mahatag sa kwarta. Kay kato siya may gala, grabe. Daghan siya mga dato kayo na mga mansyon, ay mga kutsi, na siya driver, dato kay siya pero nganong di siya malipay. Naghikog pa man gani. Nga na ko at yung tawhana ni dato na kay pero nga man nga di siya malipayon niya iyang gikuha iyang kinabuhi mga higala. Unya kay ang iyang problem mga igsoon is nasa problem sa iyang marriage. Kita magunaw na ta na ako na ako'y kwarta na dali na ako na kuan ba makakuan ko kaning kuan ba pero makita ni mo Miguel dili sa iya ingon ato. Empty ang iyang kasing-kasing. Wa siya kalipay even though daghan siya og mga riches. Nakasulti ko dili gid sa kwarta. Ang kwarta may gala, no, mayala na siya may gala kung ikaw wala ka pay kwarta. Pero kung ang kwarta di sa imong kinabuhi manubra na, makasulti ka murag di na ko kinahanglan og kwarta. Mo na mga uban ilang usika na lang ilang kwarta. Di ba? Bisag unsa na lang ilahang gamiton sa kwarta. Ano man mga igsoon kay wala na sila nalipay mahigala sa kwarta. Kay nanubra na ang ilang kwarta. Para sa ato niya mga igsoon. Kay kung tinod mahigala sa nabit sa kwarta, makuha ang tinod nga kalipay. Nganong naghikog pa man gyud siya. Ug kana realidad na sa kinabuhi. Amen. Igala sultihan ta mo. Para ba no paminaw? Para nga ang kining kalipay nato diri sa sulod magpabilin siya mo dikit ta kanunay sa Ginoo. Mo dikit ta permi sa Ginoo. Amen. So before ka mangayo og favor sa Ginoo karon nga tuig may gala hinumdumi ang preservation gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang provision wa kaniya pasagdi. Hinumdumi ang protection. Amen ba? Amen. Ikaduha mga igsoon. Ikaduha. So number one, so how should we start this year spiritually? How do we step into 2026 the godly way? Number one, enter the new year with gratitude. Start with praise. Huwag ka nang imuhang pagdahig sa Ginoo may gala, buhata na every day. Don't just do it on Sunday. But do it every day. Amen? Ikaduha, enter the new year with consecration. Start the year with purity. Enter the new year with consecration.
Romans chapter 12 verse 1, dili ba kay balo naman ta na may gala no atong basahon balik sa Bible. Ang Bible nagsulti, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Now, ngano importante man eh. For this reason, basahon na to ang Joshua chapter 3 verse 5. Ngano importante ni? Kay kung ato ang i-consecrate ang atong kinabuhi ngadto sa Dios, this will God do for us. Joshua chapter 3 verse 5, and Joshua said unto the people, sanctify yourselves, i-consecrate ang inyong mga kaugalingon, ibalaan, ihalad ang inyong kinabuhi nga ri sa ako, nagingon ng Diyos, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Amen. Isi may gala, dili ta makakita og mga wonderful nga mga butang nga buhaton sa Dios o ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi kung dili nato i-sanctify ang atong kinabuhi sa Dios. So, a new year requires a renewed dedication. Importante mga igsoon nga i-dedicate balik ang imuhang kinabuhi ngadto sa Dios. Kung katong miaging tuig mga higala ba no, nawala ang imong dedication sa Ginoo, kung unsay ministry gi-entrust sa Ginoo sa imuha, kung unsay panawagan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi mga higala, naundang to nimo, ibalik siya karon. Sanctify yourself. Ngano man, kay kung buhaton ninyo na, tomorrow the Lord will do wonders in your life. Amen? You see, God does wonders among people who are set apart. Dili maghimo og ang Dios og mga kahibulungan mga higala kung dili set apart ang atong kinabuhi. So importante mga igsoon nga magkinabuhi gyud ta karon nga tuig ha, magkinabuhi gyud ta nga Dios nun. Amen? You see, consecration is saying, Lord, this year belongs to you. Lord, this year is not mine, this year is yours. Kung unsa ang imong gusto sa akong kinabuhi, mao nay buhaton nako. Kung unsay leading nimo sa akong kinabuhi, diha ko moadto. Kay ngano man mga higala, ang Dios mo panalangin siya limpyo nga sudlanan. God blesses clean vessels. God uses consecrated lives, and wonders will follow to those who have a surrendered hearts. Amen. Higala paminaw mo, bisag ka mo, wala mo sa full-time ministry, kung asa mo gibutang sa Ginoo ug unsay panawagan niya sa imuha, kung asa ka may gala pero sanctified ang imuhang kinabuhi, bisag unsa ug asa ka pa, panalanginan ka sa Ginoo. Amen ba? You see, the truth is God will not bless what we refuse to surrender. Dili mo panalangin ang Ginoo basta hupta nato may gala ang butang nga dili nato i-surrender sa iya. Mao na may gala kanang mga di maayo sa atong kinabuhi, sa atong batasan, sa atong espiritu, tanan nga area may gala nga dili maayo. Now is the best time to surrender those things to the Lord. I-surrender nato aron makakita ta og wonder gikan sa Dios. Gusto mo makakita og milagro gikan sa Ginoo sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya? Gusto ba ka may gala makakita may gala og another nga blessing nga mas better ug mas bigger kumpara katong last year? Well, mahitabo gyud na may gala basta imuhang i-consecrate ang imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios. Amen? Undanga ang worldliness and start being godly and you will see the difference. Na ay mga butang ihatag ang Ginoo sa imo this year nga wa niya gihatag sa imo katong milabay nga tuig. Amen ba? So,
this year, let us consecrate. Unsa man ato i-consecrate? Let us consecrate our hearts, our habits, our homes, our holiness. Let us renew our commitment in prayer. Let us return to holiness. Ug atong i-rebuild ang atong discipline. Mga igsoon, kaning discipline ba no? Grabe, challenging kayo ni. Kay dili bialali may galang mo disiplina. Lisod mangani ang pagdisiplina sa atong lawas, dili ba no? Kanang i-maintain mo imong diet. Ang kadaghanan nato diri may gala dili ka maintain sa atong diet. Tinuod ba? Daghang mga tao dili ka maintain sa ilang diet. Kulang og lisod ang discipline, pero rewarding siya basta sundo nimo ang imuhang kuan mga igala. Sundo nimo ba ang kaning imuhang disiplina nimo? Nga naman magbunga gid siya mga igala para sa nang tao nga maayo mo disiplina sa iyang lawas. Di ba ang resulta maayo iyang panglawas? Pero ang tao mga igala nga dili kay balo mo disiplina sa iyang lawas, dali siya magkasakit. Ingon ana ra pud na sa atong spiritual life mo na disiplina. Rebuild discipline in what? In worship and in the word of God. Whatever you hear from God's word, may gala discipline. Amen. Obey you ka. Sunda. Igsuon ang pulong sa Dios and you will see the blessings of God. Amen. Ikatulo, enter the new year with faith. Kani ang second to the last point ato. Enter the new year with faith. So how to start 2026 the godly way? Well, una, enter the new year with gratitude. Start with praise. Ikadua, enter the new year with consecration. Start with purity. Ayaw hugawi inyo ang kinabuhi. Ikala paminaw. The moment imong hugawan ang imong kinabuhi, naagi kasamok nga mosunod ana. Kay balo mo may gala, sa ato ang experience diri sa atong simbahan because we are family here, kani mga kaigsuon na nato nga ilahang gi sugdag hugaw ang ilang kinabuhi. Dili ba diha nag-start nga adunay gubot, na ay division, walay maayo nga fellowship? Kay nga naman migala, ang limpyo ug ang hugaw dili mo guni mo na pwede isabay. Dili mo pwede isagol. So, paminaw, importante nga kanang kung limpyo tanan. Kay pagsudlan og hugaw may gala, diha gyud magka-trouble. Amen. Ang mga member, kay ang kaning member nga nahihugaw, nga gisudlan sa iyang kinabuhi, malain siya ning isa ka member nga nagkinabuhi nga Diyos or sa even sa pastor. Magsugod ang kasamok basta sudlan og hugaw. Amen. You know why ang uban nato dinhi nga mga kaigsunan wala nagsimba? Because nawala ang fellowship tungod kay gisudlag hugaw. But if we keep it clean, kung ipabilin nato ang limpyo may gala, maayo ang fellowship. Dili ba? If kitang tanan, maglakaw tang tanan diya sa kahayag, sama nga siya, mao ang kahayag, the Bible says, we have fellowship one with another. Pero mawala ang ato maayong pagigdait mga igsoon, pag naay usa nato diri, maglakaw sa kangit-ngit. So start with purity, amen? Makita ni mo may gala, God will do wonders. And then number 3, start the new year with faith. Start with progressive faith. Hebrews chapter 11 verse number 6 says, but without faith, it is impossible to please Him. So sugdin ninyo ang tuig ha, nga ikaw maglakaw ka sa pagtuo. Have faith in God. Amen? I think mga higala, ang gipakita ba no, nga mga wonders sa Ginoo sa atong kinabuhi last year, mga higala, is enough for us to trust Him this year also. Dili ba? Dili na ta magduwa-duwa na. God is faithful. Kung sa siya mahigala ka-reliable kaniadto, He is the same God we have this year. So musalig yapon ta sa iya. Bisag mo sa mga naagian nato, katong milabay nga to mahigala, paminaw, He is mao gyapon nga Dios. Kasaligan na.
So put your trust in Him. Don't put your confidence in man, but put your confidence in the Lord. Because that's what the psalmist said, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Amen? So have faith in God. Faith is trusting God even when the road is unclear. Higala paminaw, wa pa nato nakita ang mga panghitabo sa February, March, April, May, hangtod mga higala sa December. Ang Diyos lang ang nahibalo sa tanan. Pero pwede ta mosaling sa iyahan. Kay di man gyud ta pasagdan sa Ginoo. Lahi ang kahadlok, kay ang kahadlok mag-focus siya sa unknown. Ang daghan karon nga mga tao na puno sa kahadlok. Kay ngano man mga higala, no? Ilaha nang gi-advance ang ilang hunahuna sa mga negatibo nga mga panghitabo ug sa mga butang. Mo na may karon pa lang nga tuig, bag-ong adlaw sa bag-ong tuig wala na sila nagmalipayon. Nangurog na bag-ong adlaw sa bag-ong tuig, wa nay kusog. Dapat mag-enjoy, dapat magsimba, dapat daygo ng Ginoo, pero wa sila kusog karon may kay nga naman bagong adlaw sa bagong tuig may napuno sa kabalaka ug kahadlok bahin sa mga butang nga wa pa nila nahibal-i. Igsoon, ang mga butang nga wa pa nato nahibal-i ato nang ibutang sa kamot sa Ginoo. Let God handle our future. He knows our future. As long as we are in His path, paminaw, we are fine. Amen? Lahi ang faith, kaya ang faith may gala, mag-focus siya sa Diyos. Mga igsoon, you don't need to know everything about 2026. You only need to know who walks before you. O kinsa na siya, ang Ginoo. Ang Diyos, maglakaw siya diha sa imuha mga higala. Siya ang mag-lead sa imuhang kinabuhi. Because He is our shepherd. Amen? We are His sheep. So kita musunod ta sa iyahang leading. Igsoon, na siguro yung mga pagsulay gihapon, na siguro gihapon yung mga problema karong tuiga, pero di ta mahadlok kay naa may Ginoo nga nag-lead sa tuwa. Amen ba tana? Where faith leads, fear cannot rule. So trust God this year with your family. Amen? Trust God this year with your finances. Bata kay balo, base nang uban nato diri mo abound ta financially karon nga year. Base nang uban nato karon may ganam, basin. Magpait ta financially karon nga year. Pero salamat kay ang Dios dili mag-usab. Amen? Mahubas man natong kwarta pero naay Dios nga magpabilin gyapon sa atoa mga igsoon ug magatiman sa atoa. Di ta mahadlok ana. Trust God this year with your future and trust God this year with your faith journey. Walk with faith this year mga higala. Ug makita nimo how God will reward your life. Amen. Ikaw pa ug ang katapusan. Enter the new year with obedience. Start with practical obedience. Unsa man yung mga unsa pasabot para practical. Practical may gala. Unsa yung sa Bible may gala? Study to show thyself approved unto God, di ba? Practical man na. Unsa man na? Mag-study ta sa iyang pulong. Amen? Search the scripture. Search na to iyang pulong. Worship God in spirit and in truth. Simbahon na to ang Diyos. Pray without ceasing. Mag-ampo ta. Amen ba? Me and my family will serve the Lord. Mag-serve ta sa Ginoo. Higala ka na. Those are practical things nga gisugo sa Ginoo sa atua. Paminaw may gala. Kung atua nang tumanon, naay blessing. Naay blessings sa atong kinabuhi because blessings follow obedience. We cannot expect blessings if we don't obey His commandments. Amen? Loving God is proven not by words, but by walk. Ang atuang gugma may gala, dili siya pamatud-an, pinaagi sa atong mga pulong lang. Pero pamatud-an siya sa atuang pagkinabuhi. Makita na sa imong pagkinabuhi, kung ikaw maglakaw kang hana sa Diyos, makita that person obeys the Lord. So obedience, what? Obedience invites favor.
Obedience invites favor. Pag ikaw mag-obey ka, maigala, imo ang gi-attract ang panalangin sa Ginoo. Higala paminaw, kung mag-obey ka, paminaw, ang panalangin na ang muduol sa imo. Dili ikaw ang mangita o ang mag-apas sa panalangin. But ang favor sa Ginoo ang muduol sa imo. Amen? Sunod, obedience releases blessings and obedience honors God. Mao na nay blessing, nay favor kay ang obedience maunay makapalipay sa Dios. Higala pag naay gisugo ang Ginoo sa ato nga dapat buhaton nato karon, buhaton dapat nato na karon. Amen. Dili nato i-delay because delayed obedience is still disobedience. Sunod na lang ko mga lagad sa Ginoo. Sunod na lang ko magbuhat ani para sa Ginoo. Higal ayaw. Ayaw sunod-sunura ang Ginoo. Ayaw ing na ba nga sunod na Lord. Ayaw i-delay. Because we are not promised of tomorrow. Ang mga butang nga mag-matter, ang mga butang nga dapat buhaton nato, gipabuhat sa Ginoo sa ato karon, buhaton nato na karon samtang napatay kaning kusog o gininhawa nga mubuhat. Amen? Amen. So, this year, walk faithfully. In what? In worship. Pagsimba mo faithfully. Amen? Ay mo awat-awat sa uban. May mga kinaiyang uban nga mga Kristohanon nga pag ang ako igsoon, pag ako ang asawa, pag ako ang bana, pag ako mama, kung papa, di mo simba, di po mi manimba. Higala, kinsa ba ginasunod nimo ang Ginoo ang tao? Kung ang Ginoo ang atong ginasunod, bisag dili mo simba, ang atong paryente, ang atong higala, ang atong asawa, ang atong bana, ang atong ikaw mahigala, musimba gyapon ka kay ang imong ginasunod ang Ginoo. Amen. So, this year walk faithfully. Not just in worship, but in giving also. Pag faithful sa tithes. Pag faithful sa imong giving, I guarantee you, there's a blessing na moabot. Unexpected. Amen ba? This year, walk faithfully in serving. Pag pangalagad sa Ginoo, paggamit sa Ginoo. Makita ninyo may how the Lord will bless your family. Mo na si Joshua naingon siya, choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kita ninyo, ang panimalay ni Joshua, gipanalanginan sa Ginoo, kay siyaw giyang pamilya nangalagad sa Ginoo. Pagamit mo sa Ginoo, karong tuiga. This year, walk faithfully in holy living. Pag kinabuhi nga balaan. Even though others are not holy, godly, ikaw mga igsoon, pag kinabuhi nga, Diyos nun. Amen? Mao na challenge nga gihatag sa Ginoo sa imog sa ako karong tuiga. Kay karong tuiga may puno jud kayog mga challenges karon. Pero puno pod og mga reward og panalangin basta mapasar nato na tanan. Amen? So mga igsoon, the first day of the year sets the spiritual direction of the whole year. We may not know what will happen in 2026, but we know God is faithful. God is powerful. And God is present. Amen? Kung sugda na to, ang atong tuig uban sa Diyos, paminaw, this year will be fruitful, faith-filled, and God-glorifying. Amen? Sugdi ninyo may gala ang tuig ninyo diha sa Ginoo. So I invite you tonight, those who want to dedicate your life, the whole year to God, ang himog altar, mao na himuon ninyo nga resolution. Amen? Make a firm commitment to God. Amen? Tonight, I invite those who need a fresh spiritual start and those who want to renew their walk with the Lord, ani mo diri sa altar, ingnan niyo ang Ginoo, Lord, ubani ko karon nga tuig. Ubani ko Ginoo.
aning sugod sa tuig hangtod mahuman ni nga tuig. Walk with us and be glorified in our life in 2026. Amen? Because the best way, tanawan ninyo may gala, dire. The best way to start the year is to start it with God. Ang pinakamaayo, no, nga sugdan ang tuig kay kung sugdan nato ang tuig uban sa Dios. Amen. So, kung sugdan nato sa Ginoo ang tuig mga higala, i-maintain lang nato na siya. Kay balo ba mo, at the end of this year, makita ninyo ang abundant blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi ug sa inyong pamilya. Amen? Idoko atong mga ulo palihog ug ipiyong nato atong mga mata. Karon mga igsoon, giimbita na ako ang tanan nga maghimo dili lang tayo maghimo mga higala og kanang resolution. Pero kung magbuhat man gani na karon, seryosohon nato. Maghimo tag commitment kay kung walay commitment mga igsoon, but pasabot ana mga higala, dili ta seryoso sa ato ang pagsunod sa Ginoo. Pero kung maghimo tag commitment sa iyang atubangan karon, then that shows we are serious in living with God this year 2026. Mag-pray ta. Father in heaven, salamat kayo Lord sa imong pulong ug sa imong mensahe. Thank you Lord nga imuhaming gi-challenge karon to start 2026 with godliness. And Lord, I pray that you help us in our journey this year. Lord, amo na ning itugyan sa imuha ang amo ang future o unsa may mga pagsulay o mga challenges o mga temptation na tubangon na mo ahead this year. Lord, amo na ning isurrender tanan sa imo because we know Lord na kasamo at the beginning of the year until the end of this year, your eyes are always upon it. And Lord, we will keep trusting you because we know you are a faithful God. And Father, please ipadayon Ginoo ang imuhang pagprotekta sa amo, ang imuhang pagprovide sa among needs, ug ang imuha Ginoo nga kanunay nga pag uban Ginoo pagpanalipod sa amo, Lord God. We always ask for your presence in our lives and in our families. Lord God in heaven, please move the invitation this evening. Panalangini Lord ang imong mga katawhan, samtang kami Lord maghimo og mga commitment diha sa imo para karon nga tuig. And bless us Lord as we keep walking for you and with you. And Lord, kaniya mo ginaampo, ginapasalamatan in Jesus' name. Manindog tang tanan palihog mga igsoon.